Check the mic and make sure it sound right, boy. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Kumusta na mga idol? This is Nibusabos. Manood ulit tayo ng mga funny videos natin. Let's start, guys. Shout out sa mga hindi babaero dyan. Ano na ulit pangalan mo? Ito nga pala si... Ano? Pasero. Huwag kang sumigaw, hindi ako bingi. Ilan? Isa. Sabi mo hindi ka bingi. Si Rox, hindi sunrox. Tingnan nyo to guys, so kaka-engage daw niya. Ito nangyari sa kanya. Kung talagang mahal mo siya, dapat marunong kang magtiwala at maghintay. Maghintay na maghiwalay sila. Taong 2020 nang mapansin ni Lusoneha na unti-unting napupuno ang bahay nila na mga lumang gamit na karamihan ay pag-aari ng kanyang ina. Nahirapan po talaga kami na kumilos dito sa bahay. Yung mga irrelevant na gamit, hindi na namin siya nagagamit for everyday use. Nag-accumulate na siya ng mga dumi, nag-accumulate na siya ng mga, nakaka-attract na siya ng mga pest, ng mga cockroach, ng mga daga. Pero nang ibahagi nila sa programang I Wonder ang kanilang kwento, dito na raw pinag-usapan ng kanilang pamilya ang pagde-declutter. Ang dating bahagi ng bahay na hindi na madaanan, heto ngayon, wala nang nakahambalang. Yun nga lang, may mga dokumento pa raw ang kanyang ina na naipon sa kwarto. Mga damit kaya niyang i-let go. More on sa mga documents. Like yung mga billings sa mga electric bill, water bill. Kahit yung nalipasan na ng panahon, she can't let go yung mga papers, yung mga documents kasi she think na magagamit niya pa. Ayon sa isang psychiatrist, kapag sobra na ang pagtatago ng mga gamit na wala ng halaga at nakaaapekto na ito sa hygiene, may tuturing na itong hoarding disorder. A person with hoarding disorder is actually medyo serious na type ng obsessive-compulsive disorder kasi natatakot sila or nahirapan silang mag-discard ng mga items. Sabihin natin, almost 80% of her house are all waste products and materials. Ang mga taong may ganitong kondisyon, hirap na makapagtrabaho at abala sa pangongolekta ng mga walang halagang bagay. Nangangailangan ng pasensya ang paghihikayat sa mga taong may hoarding disorder na magpagamot dahil iniisip nilang wala silang problema. Psychotherapy sessions and medications that would control the hoarding, such as giving of antidepressants or antipsychotic medications. Ang pag-iipon naman ng dokumento ng ina ni Lou, hindi naman daw maituturing na hoarding disorder. Malapit na ang halalan. Saan ka? Sa tamang daan? O sa 500? Yung iba hindi puro pera ang gusto. Yung iba gusto nila minamahal at inaalagaan sila. Pero ako, pera talaga pera. Dear Chuck, inutusan ako ni Papa ng bayaran yung kuryente pero hindi ko po binayaran. Nahikayat kasi ako ng tropa na bumili ng raffle ticket na ang premyo ay isang bagong kotse. Sinabi ko po kay Papa yung ginawa ko at sinuntok niya po ako sa nguso at pinagtatadyakan. Kinabukasan po ay laking gulat namin nung may nakaparadang bagong sasakyan sa harap ng bahay namin. Naiyak po si Papa Ate Charo kasi sasakyan po iyon ng Meralco at puputulan na kami. Binugbog po ulit ako ni Papa.
nyo to guys, nung palipat-lipat pa kasi siya ng pila. Ito is so massage. Ito is so... Ito is so massage. Ito is so... Ito is so massage. Ito is so... Ito is so massage. Ayaw di ba? Di ko maintindihan kung bakit inaamoy niya yung paa niya eh. Dahil ba yung kinakain niya ay parang paa ng manok yun, di ba? Tama ba ako? Parang paa ng manok, di ba? No oras na ba? 11:43 PM na. Mukhang wala na yung bagyo. Tahimik na, wala nang hangin. This is Sir Busabos na nagsasabing thank you so much sa mga nanood, mga idol. Ingat kayo palagi. God bless us all, guys.